Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Biyernes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simulay, iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat
at gagawa sila ng anumang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tatayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay
hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sa estado ng buhay natin, paano ba natin may evaluate ang ating mga sarili? Sa tingin niyo po ba, kumpara noon, umasenso na tayo? O hanggang ngayon, wala tayong nakikitang pag-unlad? Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang improvement sa buhay natin? Kasi kung babalikan natin, tingnan lang natin, paano ka ba naging matagumpay? Paano ka naging successful? Diba sa pagsisikap? At yung pagsisikap, ito rin naman yung talagang nagdala sa iyo sa matinding pagdarasal. Marami tayong mga karanasan na talagang masasabi nating hirap na hirap tayo noon. Yung iba sa inyo, naglalakad, makapasok lang sa eskwelahan. Iba sa atin, makapagbaon lang ng saba, makapasok lang din sa eskwelahan. Kahit na yung iba sa inyo talagang umabot sa punto na kailangan mong umuwi ng maaga kasi gagamitin yung sapatos, gagamitin yung uniform. Pero nagsikap kayo, Nagsikap kayo dahil nga ang itinuro sa atin noon ay mahirap kasi yung maging mahirap. Kaya kailangan tayong magpursige. Sipag at tiyaga, lagi yung naririnig natin, at dagdagan mo ng panalangin. At napakalapit natin sa Diyos noon. Pero kung titingnan mo din, kahit ganun ang buhay, nandoon yung saya. Sige nga, kaya niyo bang balikan? Alin ba ang mas masaya? Yung buhay mo noon na talagang kailangan kumayod? O yung buhay mo ngayon na kung tutuusin, maginhawa na dapat, pero hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha yung saya na gusto mo ring maranasan o maramdaman. Kasi sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Di ba? Marami talaga ngayon, kahit naman kami mga pare, minsan natutokso din na talagang kailangan magkaroon tayo ng ganitong bagay. Kailangan magkaroon tayo ng ganitong kagamitan, ng ganitong ari-arian. At hindi tayo nakukontento na. Mayroon ka na, gusto mo pa. Mayroon na, sige pa, accumulate pa, hangad pa tayo ng madami. Para nga saan? Nakikita ba natin yon? Kasi simple lang naman gusto mo. May pagkain ka lang, masaya na. Ngayon may pagkain, nag-iinarte pa. Ngayon may pagkain na, nagsasayang pa tayo. Parang gusto lang siguro ipakita din sa atin na yung akala natin kasi na magpapasaya sa atin, ibinigay naman ng Diyos. O sige, tingnan mo nga kung magiging masaya ka. Kung hindi talaga, kasi sabi ko nga, mas malapit tayo noon sa Diyos. Pero bakit habang umuunlad, bakit habang nagkakaroon tayo ng higit pa sa kailangan natin, pero bakit lumalayo din naman tayo sa Diyos? Bakit mas nagiging priority natin ang mga material na bagay, ang mga gawain, kaysa ang pagbutihin natin
na mas mapalapit tayo kay Kristo. Bakit laging ang dasal natin, sana yumaman, sana yumaman? Alam na natin yan. Kahit nga mga tao ngayon na halos sila na may-ari ng Pilipinas, hindi pa rin sila matapos-tapos. Kaya nga ngayon, kahit mamudmod ng pera, hindi pa rin nila masumpungan yung sinasabing, okay na ako, okay na to. Kasi gusto pa ng marami, pero wala naman yung kapayapaan, wala naman yung katahimikan. Ano ba talaga ang gusto natin? Hindi kayamanan o material na bagay sa mundong ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang atin pong patuloy na pagkilala sa Diyos. Makaranas man tayo ng kawalan, maging salat man tayo, o maging sagana, hindi tayo dapat lumalayo sa Diyos. At hindi rin dapat nababago ang ating pagtingin sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi natin mararating kung nasaan ang Diyos gamit ang mga kayamanan ng mundong ito. Kaya nga sa kwento sa ating unang pagbasa, bakit pinagkahiwa-hiwalay ng Diyos ang tao? Kasi ang hangad nila, nagiging isa na lang yung hangad nila, ang makapantay ang Diyos. Kaya, pinangalat ng Diyos ang taong ito, binigyan ng iba-ibang wika para hindi sila magkaintindihan, para nagkakaroon ngayon ng check and balance sa kanilang mga iniisip. Hindi ko lang alam kung talagang nakukumbinsi ba tayo na bagamat yung realidad, kailangan natin ng mga material na bagay sa mundong ito kasi yun yung kailangan para mabuhay tayo. Pero kung ang iisipin natin, ito ang kailangan para magkabuhay ako, nagkakamali tayo. Tanging sa Diyos tayo magkakaroon ng buhay. Tanging sa Diyos tayo magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga kalooban. So, nandiyan na yan. Ibinigay na yan ng Diyos sa inyo, sa atin, yung mga biyaya na kailangan natin. Pero sana makita natin na higit na yan sa kailangan natin. At dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya niya binibigay din kahit nga minsan hindi na natin kailangan. At binibigyan tayo ng higit, ng sobra, para tayo maging biyaya sa iba. At yan ang mas magpapalapit sa atin sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak. Matularan siya ng lubos. Ang ating pong itutugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapasa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan
at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga yumao naway makapahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, para sa lahat ng mga misang pasasalamat, agarang paggaling ng mga may sakit, lalo na para sa ating Santo Papa, para sa lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Amin ang papasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa kagalingan ng ating Santo Papa. Mapagmahal at mahabaging Ama, Kami lumuluhog sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalangin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ibinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa Kanya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Tatayo na po ang lahat. Muli po ang inyong mga palaspas, maaari nyo na pong dalhin bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng Ash Wednesday. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kami po